Ito, natatandaan nyo itong kontrobersyal na mayor ng Bamban dyan po sa Tarlac. Pamilyar si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Tarlac eh. Kilala niya yung mga political clan dyan eh. Bigla may sumulpot na guwo. Ano to, Chinese ba ito? At nang iniimbestigahan siya dyan sa Senado, lahat hindi niya na maalala. Lahat nakalimutan niya. Maging yung birth certificate niya, late. Walang record sa eskwelahan, walang record sa ospital, wala lahat. Wala kang mapipiga dito kay Guo, kay Alice Guo, ang mayor po ng Bamban. Naku, paano nangyari yan? Si PBBM, hindi siya kumbinsido dito eh, na walang irregularities dito eh. Kaya pinapa-imbestigahan ito. Si Soldier, nagsalita na rin kanina na dapat imbestigahan ito. And even our president, si PBBM mismo, nagtataka siya. Saan nanggaling yan? Saan sumulpot yan? Diba? At ubod ng yaman, maging yung address niya kung saan siya nabaki, hindi niya matandaan. Anyway, nasa balita ng Inquirer.net, Marcos says Bamban Mayor Guo must be investigated. Nobody knows her. Luin mo, bagamat maliit lang na bayan ng Bamban, di pa ako nakarating dyan sa Bamban. Baka may nakikinig sa atin na taga Bamban dyan po sa Tarlac. Totoo ba na biglang sumulpot itong si Guo? Diba? Kapag tataka ang problema, hindi niya alam lahat. Wala siyang matandaan lahat. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday questioned how Bamban Mayor Alice Guo was elected, saying she must be investigated. Kasi kaduda-duda na yun. Yung kanyang pagdinig niya siya sa Senado, problematic na agad eh. Magkakaroon pa ng investigasyon siya sa HOR, parallel investigation. Naku po. Marcos said that she was not known among local leaders. Diba? Baka ito ngayon tinutukoy nila na na-infiltrate na tayo. Napasok na tayo ng mga spiya. Kilala ko lahat ng mga taga-Tarlac na politiko. Confidence in PBBM dyan ha. Walang may kilala sa kanya. The president said in an ambush interview dyan po sa Cagayan de Oro. Ang tanong, saan nang galing yan? O baka isa siya sa nabigyan ng access ng panahon ni Digong. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito. Bakit ganito ito? Hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ask if cases like Guo's could pose a security risk, Marcos admitted they could. Gano'n mo. Ang presidente na. Nangangamba rin. Baka may threat yan sa seguridad ng Pilipinas. Lalo na yung mga nagsusulputan ng issue with China, no? Na napakarami mga estudyante nag-aaral dyan sa Cagayan. Diba? May mga student visa. Anong ginagawa niya? Totoo ba talaga estudyante o baka mga spiya yan? Tama yung speech niya dyan sa Talk to the Troops Diyan sa Cagayan de Oro Baka na-infiltrate na yung mga institutions natin kasi nung previous administration, binigyan ng sobra-sobrang access ang mga Chinese. Kaya yun ang sinasabi, pinagbili ang Pilipinas sa China. Hindi literal na binayaran ka ng this amount, no? Pero binigyan mo ng too much access itong mga Chinese, ang China sa Pilipinas. Kaya ganyan yan. Hindi lumulutang yan for the longest time. Palagay ko, hindi natin malaman kaya kailangan talaga nating pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility na ganyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Guo's citizenship came into question when she failed to answer basic questions about her citizenship and upbringing during a Senate hearing on Philippine offshore gaming operator businesses. So, di ba, yung link niya sa Pogo? Pag may Pogo, damay-damay na yan, yung mga kung ano-anong mga krimen na yan, konektado na dyan sa Pogo. Anong panahon ba yan? Panahon ni Digong yan, na may agpag yung Pogo na yan. Kaliwat kanan, may Pogo. Yun na-discover pa na ospital, na Peking Hospital. Allegedly, yung mga Pogo employees na nagkakasakit, doon pala dinadala kasi walang mga records. Baka ganoon din kay Bamban Mayor Iba, walang records sa ospital, walang records sa eskwelahan. Ano yun? Seemingly coming from nowhere, Guo only got a birth certificate when she was 17 years old. Biluhin mo, hindi ka kinuhaan ng magulang mo ng birth certificate nung 17 ka na, late registration na ang naganap dyan. She also failed to provide details about her schooling. Wala lahat. Ang nakakapagtaka naman sa mga taga-Bamban, kailangan din natin maliwanagan dito Anong nangyari dyan? Bakit ganon? Diba? Bakit siya nanalo? Hindi naman natin sinasabi na badil-badil din ang style dyan sa Bamban, no?
Sa mga probinsya kasi uso yung badil-badil. Alam niyo yung badil-badil ka coffee, package na, no? Na this amount, yung vote buying ba? Pero package na yan. Wala na question. Basta vote straight ka na dyan. Ganyan ang style niya. Hindi natin alam kung ganyan ang nangyari sa Bamban. Kaya bigla na lang sumulpot ito. Oh, ito, nasa balita din ito ng politico.com, no? Alice Guo under scrutiny. Solgen Guevara promises removal if unlawfully holding office. Tama. Kung mali yung pagkakapwesto niya, yung mali yung paraan niya, kung bakit siya naluklok dyan sa pwesto na yan, dapat matanggal. Ayan, tutukan na ni Solgen yan. Solgen Minardo Guevara ngayong araw po ng Webes, nangako po siya that he will seek the removal of Bamban Mayor Alice Guo if found to be unlawfully holding public office. I created a special team of solicitors last week to look into the matter and determine if there is good reason to believe that the subject is unlawfully holding or exercising a public office, sabi po ni Guevara. If proof has been found, Guevara said, the OSG, o yung Office po of the Solicitor General, will commence quo warranto proceedings to oust the person concerned. For now, we are gathering relevant information from the COMELEC, from the DILG, DepEd, PSA, Bureau of Immigration, and other government agencies, sabi po ni Solgen. Kasi naman nakapagtataka Guo has been in hot water over her citizenship as well as for her alleged involvement with the Philippine Offshore Gaming Corporate Operator o yung POGO that was raided last month by law enforcement dyan po mismo sa Bamban, Tarlac. Biruin mo. Ang mayor, nag-i-issue ng mga permit yan. Kung kasabot mo ang mayor, mabilis ka maka-issue ng permit yan. Di ba? Pag yung operation ng POGO dyan, kung totoong kasabot itong mayor na to, yun ang problematic talaga. Senator Bato, yan ang imbestigahan, Hindi si Morales. Bigyan ng oras si Morales para siraan ang administrasyon. Parehas ang style ni Morales, sabi ni Guillermo Estrada. Nilda Galvez, yung Pogo Hub dyan, Tarlac, may tunnel at bunker. Oo nga Ma'am Nilda Galvez Diba? Kung nasa tama yung operasyon mo, bakit may mga ganyan-ganyan ka? Planted yan ng China from the very start para ma-establish na taga dyan si Guo, infiltrated na ang law enforcement agencies, and the next step, politics na, sabi ni Alan Billones. Actually, totoo itong nangyayari. Yung kinikwento ko nga kanina, nakalimutan ko lang yung palabas na yan, international film ito, Kakofi, na espiya siya. Grabe yung training ng espiya, Israeli. Pag naglalakad ka, hindi dapat gagalaw yung mata mo na tumitingin ka sa kanan o sa kaliwa, diretso ka. Sobrang higpit ng training para maging espiya ka. At magpapanggap ka, hindi mo ipapakita na malakas ka. Kailangan weak yung dating mo. Kasi mabilis ka ma-detect, hindi dapat macho, hindi dapat yung build mo pang sundalo, hindi pwedeng ganun. Mabilis ka ma-detect. At yung tao na yon, yung sinasabi ko sa inyo, based to sa true story ito, baka alam nyo yung title na yan, kung napanood nyo na yan. Naging officials pa siya, dumikit siya dun sa dumikit siya dun sa mga political leaders sa bansa na yan kung saan siya nag-i-espiya. Naging karabing elbows niya, yung mga political leaders. May pera din ginagastosan. At nahalal pa siya. So, based on real stories yan. O posible yung nangyari din dito kay Guo. Kasi nga, ng previous administration, nabigyan ng sobrang access ang China sa Pilipinas. O biruin mo, o nakapasok sa Philippine Coast Guard. Ang dami yan, di ba? Natsugi lahat yan. Nahugot lahat sa Philippine Coast Guard yan. Walang security clearance, pero naging tawag dyan, auxiliary force ng Coast Guard. O, na-Bulgar yan. Ito, yung mga operasyon dyan sa Bamban, kung hindi pa na-raid yan, ako po, namamayagpag yan ngayon. Anak yata ng baboy si Guo, sabi ni Rose Baruga, dahil walang birth certificate. Minerva Stork, ano yan, na magic si Guo? Spy yan si Mayora, sabi ni Nilda Galvez. Grabing access na nabigay sa kanya yan, if ever. Dante Manuel, Binaby. Atin ito, West Philippine Sea, gulo nyo, sabi ni Ades. Gawa si Gulo Este Guo ng mabuti pero mas marami ang kababalaghan sa likod ng pinapakita magandang gawain. Double face na ni Corpus. Kaya talaga, ma'am. Pag-decoy ka para hindi ka mahalata. Kailangan ibestigahan talaga yan. Australia Diyos, good evening. Nakikinig po sa atin. Blessed Thursday po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Policy na dapat lahat ng pogo sa atin sa Pilipinas. Magabat
dire-restrict na yan, pero may mga illegal operations pa rin po na namamayagpag dyan. And eventually, mauubos din po yan. Ginawang sugalan habang Pilipinas eh. Di ba? Ng previous administration eh. Dahil yan kay Digong, kaya dapat kasuhan. Kasi nakatulong daw sa ekonomiya. Itong Pogo. Ay, ako. Baka nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow, pasoy na lang po, pa-click lang po na follow sa Facebook at YouTube naman, click lang po yung subscribe at yung mga kapapasok lang, attendance check ka coffee, please like lang po yung video natin ito.